natin ang mga dahilan kung bakit dapat nabaguhin ang kasaysayan ni Ninoy Aquino sa ating bansa. Naghain ng panukala sina House Deputy Speaker Paulo Duterte, Marinduque Representative Lord Alan Velasco at ACT Representative Eric Yap na palitan ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport at gawing pandaigdigang paliparan ng Pilipinas. At agad itong kinontra ni Vice President Leni Robredo, Senador Franklin Drilon at Senador Kiko Pangilinan na hindi daw tama ang oras para palitan ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport dahil nasa gitna tayo ng pandemya. Pahayag rin ng Vice Presidente na ang pagpapalit ng pangalan ng NAIA ay maaari umanong pagtatangkang burahin ng kasaysayan. At alam naman daw natin kung bakit ito tinawag na NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Ginawa na naman nilang tanga ang mga Pilipino. At kaya namang pagsabayin na solusyonan ng pandemya at pagpapalit ng pangalan ng NAIA. Kaya wala itong problema. At madali lang palitan yan mga tol kung talagang gusto nila. Pero alam naman ng lahat na mas inuuna pa ng mga senador na ito ang kaso ng ABS-CBN. Itong pahayag ni Leni mga tol ay talagang gusto ng mga Liberal Party dilawan na ito na maging bobo at tanga pa din ng mga Pilipino. At dapat mauto pa din nila ang sambayanang Pilipino. Ang mga kalokohan ng dilaw na gobyerno natin ay sila mismo ang nagpalit ng kasaysayan sa ating bansa. Pinalitan nila ang mga libro mga tol para i-brainwash ang mga Pilipino. At gusto nila na sila lang ang umawak ng ating bansa. At upang may pagpatuloy nila ang pag-aasik ng lagim sa sambayanang Pilipino. At ginawa nilang masama sa taong bayan ang pinakamagaling na naging Pangulo ng ating bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos. Kung mapapansin nyo mga tol, wala kayong mapapasa sa mga aklat sa paaralan na mga kabutihan ni Pangulong Ferdinand Marcos upang mapaunlad ang ating bansa. Ang mababasa lang natin ay bayani ang mga Aquino at ang kasamaan daw na dulot ng martial law ni Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi po nila nilagay kung bakit nagdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos. Yan po ang tumatak sa kaisipan ng mga Pilipino pagkatapos ng EDSA 1986. Ang NAIA ay ipinangalan kay Benigno Ninoy Aquino Jr. na napaslang sa Manila International Airport noong Agosto 21, 1983. Ang pagpaslang sa kanya ay nagsanhi na magkakaugnay ng mga pangyayari na nauwi sa EDSA Revolution noong 1986. Ito ang dahilan kung bakit pinababa nila si Pangulong Ferdinand Marcos sa pagkapangulo. At sa pilitang inagaw ni Corazon Aquino ang pagkapresidente sa tulong ng Amerika. Talagang kinawawa nila ang mga Marcos noon at inilipad nila sa Hawaii para hindi na talaga makabalik sa pagkapangulo si Pangulong Ferdinand Marcos. At para tuloy-tuloy na ang pag-aasik ng lagim ng dilaw na gobyerno na hawak ni Corazon Aquino. Noong pinababa nila si Pangulong Ferdinand Marcos ay nagsimula nang lumubog ang Pilipinas. Panay ang brownout. At dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente ay lalong naghirap ang karamihan sa mga Pilipino. Maraming nagutom at nawalan ng trabaho dahil sa pag-alis ng mga malalaking industrial companies sa ating bansa. Na kung binuksan sana ni Corazon Aquino ang Bataan Nuclear Power Plant ay hindi mag-aalisan ng mga malalaking kumpanya at hindi sana mawawalan ng trabaho ang milyong-milyong Pilipino. Tumaas din ang singil ng kuryente, tubig at mga pagkain dahil nakontrol ito ng mga oligarko sa gobyerno ni Cory Aquino. Ito din ang dahilan kung bakit nagtrabaho na lang sa iba't ibang bansa ang mga kababayan natin. Imbes na tupagin kung paano maiayos ang bansa natin, ay mas inuna pa ni Cory Aquino ang ipangalan sa asawa niya, ang Manila International Airport. At labag sa batas ang ginawa ni Cory sa paglalagay ng pangalan ni Ninoy sa Manila International Airport. Dahil nasa batas na 10 years dapat ang agwat ng isang namatay na tao bago ito ipangalan sa kanya. Ngunit 4 years pa lang ang nakalipas na mamatay si Ninoy, ay naging NAIA na ang Manila International Airport. At hindi yan pag-aari ng mga Aquino mga tol, kundi pag-aari ito ng sambayanang Pilipino. At hindi bayani si Ninoy kundi isa siya sa nagtraidor sa ating bansa. Siya ang dahilan kung bakit nagdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil sa pag-organisa nito sa mga rebeldeng grupo sa ating bansa at pakikipagsabuatan nito sa Malaysian government upang hindi matuloy ang mga plano ni Pangulong Ferdinand Marcos na bawiin ang Sabah na pagmamayari ng Pilipinas. Ginawa lahat ni Ninoy ang kalokohan na ito dahil sa sobrang inggit niya kay Pangulong Ferdinand Marcos sa pamumuno nito. Masyadong hinahangaan si Pangulong Ferdinand Marcos ng iba't ibang bansa noon at lalo na ang sambayanang Pilipino dahil na din sa talino nito at sa galing niya sa pagpapalakad ng ating bansa. Kaya sobrang inggit na inggit si Ninoy kay Pangulong Ferdinand Marcos at gusto niya na siya ang maging presidente. Kaya siniraan niya ng siniraan si Pangulong Ferdinand Marcos sa mga Pilipino para maging masama si Pangulong Ferdinand Marcos sa isipan ng mamamayan. At bukod dyan mga tol ay madami pa siyang ginawang kalokohan sa ating bansa. At dahil nabuking ang mga kalokohan niya ay natulan ito ng kamatayan sa pamamagitan ng
ng firing squad. Hindi natuloy ang hatol kay Ninoy Aquino mga tol dahil pinigilan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil na din sa naawa ito kay Ninoy. Kahit ang daming kalokohan na ginawa ni Ninoy sa ating bayan at kay Pangulong Ferdinand Marcos ay nangibabaw pa din ang kabaitan ni Pangulong Ferdinand Marcos sa animal na to. Kaya ikinulong na lamang niya ito. Talagang gagawin ni Ninoy ang lahat para pabagsakin at mangkin ang trono ni Pangulong Ferdinand Marcos. At wala siyang pakialam sa ikaunlad ng ating bayan, kundi pang sariling interes lamang ang nais niya. At nagpatuloy nga ang kalokohan ni Ninoy sa pamamagitan ng kanyang magiting na asawa na si Corazon Aquino para angkinin ang trono ni Pangulong Ferdinand Marcos na wala man lang experience sa public service mga tol, na hindi nga naranasan ito na maging kapitan at magtanod muna sa isang barangay bago naging presidente. Paano ipagkakatiwala ang isang bansa sa isang taong walang alam sa pagpapatakbo at pagpapaunlad ng ating bansa? Talagang ito isang napakalaking pagkakamali sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya lalong naghirap ang bansa natin dahil ang pumalit na Pangulo ng ating bansa ay kaya pang higitan ng serbisyo ng isang magiting na barangay tanod. Mas iboboto ko pa ang isang barangay tanod na tatakbong presidente sa ating bansa mga tol kaysa kay Cory Aquino. Pasensya na mga tol, pero yun ang totoo. Ang ugat ng kahirapan sa Pilipinas ay nung mula nang maupo si Cory Aquino na walang ibang ginawa sa ating bansa kundi paboran ang taong nasa tabi niya at nagpapautos sa mga oligarko. At kahirapan na naging resulta nito sa sambayanang Pilipino. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan na hanggang ngayon ay bitbit ng maraming Pilipino ay isang mabuting tao si Ninoy Aquino. Pero ang katotohanan ay isa itong demonyo na nag-aanyong tao. Ngunit nilinis ni Cory Aquino ang kanyang pangalan noong sa pilitan siyang umupo bilang presidente ng Pilipinas. At iniba niya ang katotohanan at pinagtakpan na si Ninoy raw ay isang bayani. At si Marcos daw ang traidor at malikos ng Pangulo ng Pilipinas na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng mga kababayan nating hindi alam ang katotohanan at pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan. Pinagtakpan lang ng pamilya Aquino ang mga mali nilang nagawa at ibinaling lahat kay Pangulong Ferdinand Marcos upang malason ang utak ng mga Pilipino. Karamihan na biktima ay ang mga kabataan. Si Pangulong Ferdinand Marcos talaga ang ama ng demokrasya at siya rin ang tanging Pangulo na nagtanggol sa ating bansa na hindi masabi ng mainstream media sapagkat siniraan at kumalat ang mga black propaganda laban sa kanya. Ang natatanging nasasabi na lang sa kanya ng media ay masama at napaniwala ang karamihan lalo na mga kabataan dahil walang social media noon. Na kung ano lang ang kanilang marinig sa mga radyo, telebisyon o kaya nababasa nila sa mga dyaryo ay yun na kaagad ang paniniwalaan nila. Na di tulad ngayon na kahit lokohin man tayo ng mga telebisyon o mga pahayag sa radyo ay di nila magagawa sapagkat merong social media na maglalabas ng tunay na katotohanan sa tulong ng ating mga kababayan. Ang kahirapan ng Pilipinas ngayon ay nagpapatunay na si Pangulong Ferdinand Marcos ay tama. Tama sa kanyang mga plano noon na paunlarin ang bansang Pilipinas. At karamihan sana sa mga Pilipino ay hindi na nangingibang bansa upang magtrabaho. Na kahit ayaw sana nilang iwan ang kanilang mahal sa buhay, ay kailangan nila itong gawin para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Kaya may tuturing natin na talagang bayani ang mga OFWs dahil malaki ang tulong nila sa pagunlad ng ating bansa. At sana nga balang araw ay hindi na dadami ang mga OFWs para naman makasama nila ang mga mahal nila sa buhay. At buti na lang mga tol ay nagkaroon tayo ng isang Tatay Digong upang ituwid ang baluktot nating gobyerno. Kaya mahalin din natin ang Pangulong Rodrigo Duterte at suportahan ito dahil ipinagpapatuloy niya ang mga proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos. At talagang tunay na mahal niya din ang mga Pilipino kagaya ni Pangulong Ferdinand Marcos na ang hangarin nila ay maging maayos at magkaroon ng disiplina ang bawat Pilipino at upang paunlarin ang ating bansa at para magkaroon ng magandang buhay ang mga Pilipino. Ito na ang umpisa ng pagbabago mga tol. Maging wais po tayo sa pagpili ng mga pinuno sa ating bansa. Dahil para po ito sa kinabukasan ng lahat ng mga Pilipino at sa mga susunod pa na henerasyon ng ating lahi. Mga tol, pakishare po ang video ito para malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan.